Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? God is good all the time. All the time, God is good. So, nais nyo po ba ng kasagutan sa lahat ng inyong mga alalahanin, body, soul, and spirit? Kasi napaganda ng topic natin ngayon. At kung I pray na tatapusin nyo hanggang dulo nang sa gayon ay mabless kayo, and ina-assure ko sa inyo, your life will never be the same again. So, ako kasi dumaan ako sa napakatinding pagsubok at halos di ko na makayanan. At parang mababaliw na ako noon sa kaiisip kung paano ko masolusyonan. Ikinulong ako na matakot ko sa buhay. Pero napakabuti ng Panginoon at inabot niya ako. At inahon mula doon sa matinding problema. Pinalaya niya ako sa aking mga takot at ngayon ay nakakatayo na ako at nakakaharap sa hamon ng buhay nang may pagtitiwala sa Diyos na kailanman ay di niya ako iiwan o pababayaan. Mas maunawaan kasi natin ang pag-ibig ng Diyos kung malalaman natin na ang tao ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Romans 3:23 po yan, no? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang halimbawa po ng kasalanan ay sa isip, sa salita at sa gawa. Halimbawa, nagkasala tayo 3 beses sa isang araw. 3 beses lang ba yun sa maghapon? Marami po yun. Pero halimbawa lang na nagkasala tayo ng 3 beses sa isang araw, sa isip, sa salita at sa gawa. So, yung 3 kasalanan natin sa isang araw, i-multiply natin sa 7 days. 3 times 7 equals 21 sins ang magagawa natin sa isang linggo. Yung isang linggong kasalanan natin na 21, i-multiply ulit natin sa 4 weeks. 21 times 4 weeks equals 84. So, merong 84 na kasalanan tayo sa isang buwan. At yung isang buwan na kasalanan natin, i-multiply ulit natin sa isang taon, mahigit 1,000 po yun. Pero gawin na lang natin na 1,000. Halimbawa, nagkakaedad ka ng 50 or 60, halimbawa 60 ang edad mo. I-multiply mo po yun sa 1,000. Kung 1,000 beses tayo nagkakasala taon-taon, kung 60 years old ka times 1,000, edi meron ka ng 60,000 na kasalanan mula nung nagkaisip ka. So, ganun pa man, ang tao ay mahal pa rin ng Diyos. Kaya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang halimbawa po ng pananampalataya ay nakaupo tayo sa silya. Kaya tayo umuupo kasi nagtitiwala tayo na kaya niyang dalhin ang ating bigat. Hindi naman tayo uupo dyan kung sira isang paa, syempre matutumba tayo. So, ganun din po dapat ang pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus na ang kanyang ginawa sa cross ay sapat na para tayo ay maligtas. Kaya ngayon, mga ate at kuya, sa lahat ng nakakarinig ng aking boses, hindi aksidenteng nakikinig ka ngayon. Nais iparating ng Panginoong Hesus na mahal ka niya at ayaw niya tayong mapahamak. Kaya siya ngayon ay nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. At kung nais mo siyang tanggapin, meron po tayong maikling panalangin. Ito po ay revival of faith.
So una, hayaan nyo pong ako muna ang manalangin para sa inyo. At yung pangalawang panalangin ay susundan nyo lamang po ako at ariin nyo sa inyo. At bigkasin nyo ng may bahagyang kalakasan between you and God. So ready na po kayo? Sige, let us close our eyes and feel the presence of the Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Ama naming nasa langit, na may likha ng lahat ng nakikita at di nakikita, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo. Batid kong tinawag mo ang mga kapatid kong ito para makapakinig ng iyong banal na salita. Silang mga tinawag mo ayon sa maganda mong layunin at para ipaalam sa kanila kung gaano mo sila kamahal sa kabila ng kanilang mga nakaraan at sitwasyon sa buhay. Namatay ka sa krus para sila ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, binubuksan nila ang kanilang puso at handa kang tanggapin. Kaya dalangin ko, Ama, nakalugdan mo sila at pagpalain. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangalawang panalangin ay ariin niyo pong sa inyo at bigkasin niyo lamang na may bahagyang kalakasan between you and God. So ready na po kayo? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagmamahal mo. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan mula noon hanggang ngayon. Naalala ko man o hindi. Patawad po. Nagsisisi na po ako. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay. At gawin niyo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. At isulat niyo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Salamat, Ama, sa pribilehiyong ito. Ito ang aking panalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sige po, manatili po kayong nakatungo. Ako na lang ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Batid kong libo-libong anghel ang nagsasaya ngayon sa kalangitan, sapagkat meron na namang mga kaluluwa na nagbalik loob, nagsisi, nanumbalik at tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Kaya dalangin ko, Ama, na patuloy mo silang patnubayan sa buhay na ito, na makalakad sila na may kabanalan at katagumpayan. Dalangin ko, Ama, na ilayo mo sila sa lahat ng kapamakan, mga disgrasya, mga sakit, masasamang tao at masasamang espiritu. Pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo ang kanilang pangkabuhayan. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Ikaw po ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bigay mo ang ninanais ng kanilang puso and pagalingin mo sila sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Dalangin ko, Ama, na magliwanag sila sa kung saan mo man sila dadalhin, na ikaw makita, mahayag, mataas sa kanilang buhay. I pray, Lord, na ma-equip mo sila ng iyong goodness, love, and salvation. Nang sa ganon, sila rin ay magpapaging pagpapala sa marami. Patuloy mo silang akayin patungo sa iyo at palakasin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa mabuhay ng mga kapatid kong ito. Pagpalain mo sila physically, financially, spiritually. Ito ang aking panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.